so again, may hapon yung tanan. Okay. So, focus sa inyo na maing hapon. No, gusto niyo, sinigyan mo yung bus nga alagad sa kanginan, Leonard Gaprama Asuke. No, mag-uban na po na mga kaigsunan. No, nining ato ang usa kataknang at tulumanon. Din atong hisgutan mga kaigsunan, kining kasamtangang isyu sa ato ang palibot, no, particularly sa Surigao City. No? Din adunay grupo sa mga may-deklara sila dogalingon as member of the ancestral domain na diin nanirag mga establishmento, mga igala. Ilaha pag yung mga gipanakop kining mga driver sa masakyanan nga moagi silang lugar. No? Yes, gawas pa na, no? Nakita na to mga establishment sir, no? Ilaha pong gipa sira niya katong mga establishment nga medyo gay-gay o wala diha ang tagiya, bisag kadlaw nako diha sila, no? Pangatang, which is tanaw na to issue ani karon, which is illegal na considering nga ilang tao nga bisan pa lang nasulod niya mo dili sila mo kumbaga dili mo support po sila gusto nga metabo ilang padlakan bisan pag naa ni mo di ano ato ni sigot noon sa ning unlawful detainer karon, no? O kini mga gina-issue karon. So prior ana ato sang a short of discussion kung unsa yung ancestral law, land law, no? Muna gingon nga ancestral land law, sir, can you elaborate, sir? Okay. So, kaning ancestral land law, mga kaigsunan, also known as the ancestral domain law, refers to legislation that recognizes and protects the right of the indigenous people to their ancestral land, territories, and resources. So, buot pasabot mga kaigsunan, yes, usa dahil siya kabalaod mga kaigsuonan nga naghatag og proteksyon og katungod niining mga kaigsuonan natong mga indigenous people mo na gipantawag natong mga kabos natong mga kaigsuonan kabahin sa ilang mga lugar, ilang mga yuta na ilang giugmad. Kay og kanipong pag-declare as ancestral or kaning mga indigenous people mga